Kahit na alas 8 pa lamang ay kabi-kabilaan na ang mga nagkikilos protesta dito sa lungsod ng Quezon. Isa sa kanilang mga panawagan ay ang pagtigil sa paggamit ng coal at fossil fuel. Ilan pa sa mga isyung kanilang hiling na tutukan ng pamahalaan ay ang presyo ng bilihin, seguridad sa pagkain, mga libreng pabahay, ligtas at murang supply ng kuryente. Nakikisa kami sa mga mamamayan, lalo na dun sa mga mahihirap, na kalampagin ang ating gobyerno, na unahin ng mga palisiya para sa mga batayang pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, hanap buhay, tirahan, at ayaw din po natin ng gera. Kaya naman po sa usapin ng West Philippine Sea, nananatili po ang aming paniniwala na kaya itong resolbahin, no? Na kung saan ay hindi nakikialam ang iba't ibang mga bansa. Ang mga protestante ay nagsagawa ng pagkilos sa magkakaibang lugar sa QC. Mayroong nagtungo sa National Housing Authority, ang iba ay nanawagan sa DENR Central Office, at ang karamihan naman ay luminya sa tapat ng Diliman Doctors Hospital sa Commonwealth, kung saan sinilaban nila ang effigy ng Pangulo, Bise at mga international na pinuno bilang pagtutol sa gobyerno. Kanilang isinisigaw, bukod sa mga nagkikilos protesta sa iba't ibang panig ng Quezon City, ay nagtipon-tipon din ang mga supporters ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa tapat ng Sandigang Bayan para maghandog ng isang concert at suporta para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA 2024. Samantala, bunsod ng masamang lagay ng panahon, nalaglag mula sa stage ang LED screen dahil sa lakas ng hangin. Kasabay nito ay binaklas na rin ang mga kagamitan para sa event at agad na nilinis ang venue pagtapos ng concert. Sa talakayang SONA naman sa loob ng Batasang Pambansa Complex ay binanggit ng Pangulo ang layuning mapababa ang presyo ng kuryente. Dapat na maging makatarungan ang paniningil sa mga consumer dahil anya, nahihirapan ang mga negosyante lalo na ang taong bayan. Ilan sa kanyang mga nabanggit na patuloy na pinapabuti ay ang Lifeline Rate Program para sa mga mahihirap, partikular ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, anti-bill shock, refund at pagtatanggal sa mga sobrang singil tulad ng franchise fee. Bukod dito ay ilan sa mga panawagan ng mga rallyista ang nasagot sa SONA ng Pangulo. Kabilang narito ang pinag-aagawang teritoryo kung saan isa ito sa mga naging standing ovation moments sa SONA. At yan ang mga kaganapan ngayong SONA 2024. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.